Hello mga kasari, no? So, good morning. So, welcome back ulit dito sa ating page, no? So, kahapon nag-post ako and then sinabi ko na para maiwasan mabaon ka sa utang kasi actually, me, together with some sari-sari store owners, no, na hindi talaga maiwasan mangutang, especially sa mga suppliers or sa suppliers mismo talaga. Si suppliers mismo kasi ang nagpapautang sa atin, especially kung good payer ka, marunong kang magbayad. Okay, ganito na yun, no? So, para maiwasan mo yung mabaon ka sa utang, you should learn these three very important thing sa pagninegosyo. Yung una is liquidity, so budgeting and sales forecasting. Kasi related yan lahat sa pera. Okay? Related yan lahat sila sa pagpasok ng pera and then paglabas ng pera. Okay, kung liquidity ang pagbabasihan, ibig sabihin yung business mo or ikaw mismo ay mangutang ka, kayang-kaya mong magbayad. Okay? So yung iba kasi mangutang lang na mangutang pero actually walang kakayahan magbayad. Meaning to say, kung kukuha ng supplier, meron kang backup, meron kang pera na sa bank na kayang-kaya mong hugutin para ibayad nun kung due date na, kung kukulangin ka sa benta. Pangalawa is, enough yung sales mo daily. O kung ma-short ka man sa sales quota mo or target mo daily, enough pa rin yun na i-cover up yung utang mo. So, ibig sabihin, kahit na humina ng konti yung benta mo or na-miss mo yung quota or sales mo that day or ilang week, kayang-kaya mo pa rin bayaran. Okay, pangatlo is scheduling, no? So, budgeting. So, dapat, may nag-comment nga doon na pag nagkasabay-sabay, so, dapat ikaw, hindi mo pagsabay-sabayin. Scheduling dapat. So, ibig sabihin ng scheduling, dito darating yung isang ahente ng ganito, plus yung isang ahente, ilan yung kasya or ilan yung ahente na pwede magsabay-sabay. Okay? Then, bukas naman yung dalawa, sa pangatlo yung isa. So, kaya lagi ko sinasabi na hindi pwede magsabay yung major agent like Mighty and Marlboro kasi parehong malaki yon. Dapat may isang malaki, isang maliit. Tapos, wag mo talaga sabay-sabayin yun. Dapat naka-proper scheduling and timing, okay? So, yun lang. So, pangatlo doon, ay pang-apat pa is dagdag ko na rin yung dawi ka mag-order, no? Kung sa tingin mo, alanganin ka, no? So, kahit utang yung items, i-adjust mo pa rin yung order mo. Kasi, minsan, kuha lang tayo ng kuha, pero hindi natin namamalayan na over na pala tayo. So, matutulog lang yung stocks, tapos pagdating niya, hindi, babayaran mo na agad. Siyempre, i-adjust mo rin yung order mo para hindi ka rin malubog. Okay, so ganun lang siya, guys. So, ikot ng naikot, no? Kasi the more na nagra-run ka ng store mo, makabisado mo yung galaw, makabisado mo yung benta, makabisado mo yung kung magkano dapat lang orderin mo para mabayaran mo, masettle mo pagbalik nila. So, hindi ka naman mababaon once na marunong ka sa tatlong bagay na yun, no? So, okay, liquidity, dapat yung kung utang mo is 500,000, more likely, dapat meron ka at least 300,000 na backup or 200,000. Kahit 50% lang doon, no? Kasi may schedule pa yun eh, may araw ka pang bebenta eh. So, ibig sabihin, hindi ka mangungutang ka ngayon, tapos ibayad mo utang din. No, parang utang plus utang plus utang. No. You should have at least buffer or cash. Kaya nga si Bas, yung mga nangungutang is, ang ibabayad nila is yung ina-expect nilang sales. Kung hindi kaya nun, yung ina-expect nilang sales nun, at least meron silang nakatabi na or nakaalat na cash. So, ganun po yung ibig sabihin nun. So, yun lang. So, I hope na meron kayo natutunan konti. Kasi yung iba worried, kasi sabi, ang daming inuutang. So, wag kang mangutang kung hindi ka talaga marunong magbayad or wala kang kapasidad or kakayahan na magbayad. You should have at least, kung mangutang ka, yung level mo ng utang is nasa 500,000, more likely dapat meron kang nakatabing cash or naka-buffer na cash na kahit mga 300,000 or 250,000 maliban pa dun sa sales na darating mo daily habang nagra-run yung utang. Kasi yung utang niba ngayon merong 15 days, merong 7 days, so parang nakaalat po yon. Okay, then rolling na yun ng rolling. So, ibig sabihin, ikot na ng ikot yun. Yun po yung ways kung paano mabaon ka sa utang. Okay, idagdag ko na rin to, no? So, syempre, mangutang ka, no? Suppliers ang pinag-usapan natin to, ha? Hindi yung loans or utang na may mga interest. Kasi actually, maliban sa BPI, wala akong ibang utang like walang maniningil daily, suppliers lang lahat. Kasi yung suppliers, good debts yun. Ibig sabihin,
yun yung mga utang na nakakatulong sa atin. Okay, hindi siya masama para sa atin kung marunong kang magamit or gumamit or mag-manage na. Okay, I hope you learned something. Medyo mahaba na. So, thank you so much everyone mga kasari. Please like and share and follow my page and YouTube channel. Thank you so much.